What is up mga kulo? It's me again, Lawan Concepcion, and welcome back to my channel. And today, pupunta kami sa isang resort dito sa Valenzuela. Dito sa Valenzuela, nasa QC kami. Hindi! Sa Valenzuela, because we're gonna celebrate yung birthday ng aking inaanak. I think he's 11 years old na. And nandito kami ngayon sa van, nagpe-prepare lahat. Paalis na. Actually, ang oras na now ay magna-9 na. Tapos yung check-in dun is 9 a.m. Naghahanda pa rin lahat. Ito si Jazz, aking Bobby. Naghahanda kami dito kami sa van ng church. Inarkela namin to. Yan, naghahanda lang lahat niyan. Akala ko nga ang punta namin dun is 7 daw. So, 7. Char! Nakatulog na kasi ako kagabi mga 4 kagabi. Kanina pala, mga 4 a.m. kasi lagpas 12 na ako natapos sa edit para sa YouTube ng client ko. Around 28 gig kasi laki no, 28 gig yung recording kasi 4K, tapos yung duration is 1 hour and 30 minutes ganun. Kaya nagtagal ako sa rendering and sa upload. Ewan ko nga kasi ba't tagal mag-render, or okay naman yung PC ko. Pag ni-render ko yung mga videos ko na kagaya nung upload ko na nakaraan or nung 20 plus minutes, asa 8 minutes lang, pero siguro nga dahil mahaba kasi. Pero kaya naman na yung 4K na resolution or rendering. Kaya all goods naman siya. Medyo matagal lang. Mga 1 hour ang rendering, tas 1 hour din yung upload. Kaya hinabot ako ng 4 a.m. Help me! Mi, ano kinikwento mo, Mi, na artista ka na? Artista dancer. Ano experience mo sa Net25? Ay nako, marami. Pinakain ba kayo? Oo. Nagpunta kami dun sa parang ano ba yun? Yung mga biryani, yung mga shawarma. Pagtapos nun, nagpunta na kami sa studio. Ay, hindi pa na studio. Sa venue. Wow! Ayun, so sa si Mami, yan, ano na siya, nagano na siya, sa Net25, siya yung nagsayaw daw doon, nag-zumba siya. Pero for now, ayun, pupunta kami sa Valenzuela, and hindi ko na na-expect na okay yung tubig, like maligamgam ganun, kasi kadalasan yung mga tubig sa mga pool dun sa north malalamig, unlike dun pag nasa Pansol ka sa Laguna, dun talaga mainit, parang hot spring. Kaya let's see, kasi mainit naman yung panahon ngayon, April 9, so it's a holiday. Ito yung mga kasama namin na si Pastoron, kahit saan kumakain pa rin. Wow! I think that's it for now, and mamaya na lang ipapakita ko sa inyo yung place. We're gonna do a parang resort tour. Richness! Mamaya para makita nyo, and kayo na mag-decide, diba, kung worth it ba. Kasi alam ko, ang binayad daw doon is 10K. Tapos ang check-in is 9 a.m. Tapos ang check-out is 5 p.m. So buong maghapon lang kami doon. Hindi kami mag-overnight doon or 22 hours stay. Kasi ngayon lang yung holiday. Tapos may pasok na ulit bukas, diba? Happy holiday. Happy holiday. Pasko yan. Gonna update you guys later. Okay, so dito kami sa Casawana. Kasama ko ang birthday boy. Happy birthday. Ilang taong ka na? 11. Okay, so 11 years old na to. So ito ngayon yung lugar, kung makikita nyo. Meron dito parang, I think dito rin ito yung kitchen. Tapos ito yung mga rooms. Yan. So yan yung mga rooms nila. Yan. So nandun kami. Tapos ito yung pool. Ito lang nag-isang pool. Tapos merong karaoke dito. Then I think may CR doon. Tapos yan, kasi mas ganda sana kung tatalo na ako, kaso hindi pa ako nakapanligo kaya mamaya na. So, let's see yung mga rules na nandito. Yan, so ito yung mga rules na nandito. So, 5 feet daw to. Parang di naman 5 feet to. Okay, so walang bawal food sa pool. As always, shower muna, madulas daw. Wala rin drink, tapos walang diving. Always naman to, no running din. So, bawal daw mag-swimming ang children nang walang adult supervision. Wala raw lifeguard. And pool hours from 8 a.m. to 6 a.m. So, I guess ang 6 to 8 a.m. is yung cleaning time nila. So, yeah. Yan yung mga rules na nandito. And, yan. Currently kasi it's 9:50 a.m. And I think yung travel time namin kanina, medyo nag-traffic, mga 20 to 30 minutes. Ganon. Nakalis na kasi kami sa, lagpas
sa bahay, mga lagpas 10 na. And hindi pa kami nag-breakfast, currently nag-prepare sila. So, yeah, let's do a room tour. So, pasok kayo sa loob. Yan. So, welcome sa ating room, guys. So, nandito ang aming pastor. Yan, dito si Mama, si Mami, tapos si Mama Sita. Sino to? Ay, magkadugtong pala to. Kaya nga nagulat ako, wala ko siya. Hi guys. Ito yung kapatid na may birthday. Ano masabi mo sa kapatid mo? Sana mabuhay siya ng matagal. Sana mabuhay ka ng matagal. Para naman kinakawawa mo ng kapatid mo, be. Yeah, so may kadugtong pala na kwarto dito. Tignan ito. I think ito yung CR. Ay, another room. Wow. Wala CR. Air-conditioned yung room, tapos may TV. Tapos, ayan, yung mga kaibigan ni LR. Tapos, ito yung nanliligaw kay LR, yung kapatid ng may birthday. Yan. Let's go to the parang kitchen area. And welcome dito sa, I think, parang lounge area siya. Yan. Ito yung ating mga food na dala natin. Meron ditong pansit. Tapos meron ulit pansit. Hindi. Tapos, ewan ko nasa na iba, pero nagluluto pa lang sila. Tapos nakaka-karaoke sila rito. Ano yan? Karaoke yan o ano lang? Okay. Makaka-copyright ako. Char. Overall, it's a good place. Tapos sabi, ang overnight daw is 14K. Pero ang parang day pass lang is 10K. So, I think it's pretty good for a day vacation kasama yung mga tropa mo. Pero, medyo maliit lang yung pool kung marami kayo. Pero okay naman siya. And, mamaya na lang ulit pag maliligo na at kakain. Now we're here! So, nandito kami ngayon sa room. Kasama namin dito yung parents ko, yung mga tita ko, tapos si Pastor Ron. Di naman kami matutulog dito kasi ano naman to, 9 a.m. kami nag-check-in. So, 5 p.m. ata ang out or 6 p.m. Hindi ko alam. Pero, di naman kami dito mag-overnight. So, parang day na stay lang talaga kami dito. Yan. Siguro right now, we're gonna review or parang first impression dito sa parang resort dito sa Valenzuela. So, ikaw, Bobby. Ganda siya. Feel ko bago-bago pa to. Feel ko. Kasi, ano pa, malinis pa eh. Malinis. Malinis. Para lahat naman na, parang napunta natin mga marurumi. Char! Hindi naman. Ay, ibig ko sabihin parang pag tinignan mo yung linis niya, para siyang bago. Tapos, kahit yung mga gamit, baka parang mga bago pa yung aircon nga, may ano pa may sticker pa eh. True. Ayun, parang yung akin din na tinanggal. So, ayun, maganda naman siya. Lahat ng beds is double deck to maximize the space. So, merong 1, 2 na double deck. So, that's, I think, 4 beds. yeah. Na kasyang dalawang Dalawa. tao. So, sa room pa lang na to, kaya mo na mag 16 na tao. Tama ba? 8 pala. 8, 10. 9. 10. Kasya yung dalawa na medyo payat. Tapos, pati sa ibang room, naka-double deck. Ang downside lang, I think, ang masasabi kong downside lang is kung marami kayo dito, magpipilahan kayo sa CR talaga. True. Kasi feel ko, yung kabilang room siguro may CR. Yung kabilang room din may CR. Tapos, yung nasa labas lang, no? Kung maximize nyo yung packs nito, magpipilahan talaga kayo kung tatlo yung CR. Ayun. Maganda naman yung pool. Okay naman siya. Okay na to. Okay na to. Okay na to. Maganda naman siya kasi for the space din, hindi na siya yung sobrang liit. Kumaga sakto lang. Wag lang kayong magsasama-sama lahat. True. Pag kayo 30 kayo, Nakatayo na lang kayo dun. kaya yung iba nandun sa paligid ng pool. Na sub ko mo. 5 minutes, ako na. Feeling ko hindi kasi dito yung 30 na sabay-sabay. Yung pool hindi ganun kalakihan. Pero hindi na rin sobrang liit. Yeah, hindi naman sobrang liit. Siguro yung one downside din na nakita ko. Kasi itong mga kagaya nitong nasa Valenzuela, although, di ba, 14K ang overnight, yung mga ganun sa Pansol, I think, pag ngayong peak season ng summer, nagiging 18K kasi mga ganun, so not bad na rin. Kung malapit lang naman sa amin, di ba?
Pero yun, nakita ko dun sa parang kitchen area or lounge area. Walang karaoke. Isa yun, ang mga Pinoy, mahilig sa karaoke. Akala ko nga may nagkakaraoke kanina eh. Kasi yung may tumutugtog nung pagdating namin, pero Pwede na rin. Kung, kasi YouTube naman, kanina nakita ko YouTube. So, kung gusto niyo mag-karaoke, Dala kayo search lang kayo ng marami naman ng -1 or mga karaoke sa mga karaoke sa YouTube. So, siguro ganun lang. true. Pero wala sila yung sinasabi niya na yung katulad ng Platinum or Magic Sing. Yung Wala karaoke silang machine ganun. talaga, walang ganun eh. Siyempre, kunyari, nilito kayo mga kaibigan nyo, tapos mag-iinuman kayo, hindi kasi kami nag-iinom eh. Parang pipili-pili kayo, parang nag-YouTube sa bahay ng karaoke, yung pipili ka lang sa YouTube. At least updated. Ayun, at yun yung at least updated. Tapos malaki naman yung speakers nila. I think sa kanila yun, kasi wala namang nagdala sa atin ng speakers. Unless dinala yun nung isa sa mga kasama nung kapatid na may birthday. Pero malaki speakers nila, parang hindi ko nakita yung brand or nakalimutan ko yung brand. Pero malaki yung speakers. Tapos Party box. yan, parang party box na yan, yung mga ganun. Tapos may microphone ka ba nakita? Meron ako nakita Yeah, microphone. so yan, pwede naman mag-karaoke. Parang isa lang ata. Nakita ko microphone. Pero Dito di ba, lang po. syempre, iba pa rin yung classic na karaoke na meron tayo. Tapos yun nga, isa sa cons is yung CR, yung room na napuntahan namin, yung CR pa is nasa labas. Kailangan pa namin lumabas para lang mag-CR kami, ganun. So, kung mag-overnight kayo rito, kung malapit lang naman kayo sa Valenzuela, I think it's good for its price, lalo na ngayon, summer na, April na, mga ganito, nagtataasan na talaga yan. Tapos, mamaya check natin yung temperature ng tubig para ma-review natin kung okay ba siya sa mga, ating mga elderly, kasi iba naghahanap ng, diba, ng warm water. Gaya nga nasabi ko kanina, yung mga ibang pool dito, pag pa-north, mga, Malalamig na. malalamig, so, let's see. Kakain muna kami and we're gonna swim later. So, see you. So, tatry na namin ng pool pero sasabit ko muna to. Itong mic. Dito ka muna. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Hindi mainit yung yung tubig niya, malamig. Right now, we're just hanging out here sa parang lounge nga nila. We're just singing here sa karaoke na YouTube. Yeah, meron 3 room kasi dito. Yung pala, itong resort. 2 pala to. Yung pag lumagpas kayo doon, yung pala, parang divider lang to nasa gitna. Yan, divider lang yan. Same siya, same pa rin. May pool din doon sa kabila. So, ito, isang kwarto, isa. So, sa side na to ng resort, may 3 kwarto. And magkakadugtong sila. And so, ito yung pool. Ang total namin na nandito eh. Si Mami, kumakaway-kaway pa si Mami oh. Yan, Mi. So yan yung size ng pool ng ganito karami. I think mga nasa kami. Lagpas kami na 10 tao. Lahat nandito sa site. Kasi hindi mainit doon. Swimming and we're gonna review pa yung mga rooms para matignan nyo rin kung okay ba siya, kung pasok ba siya sa bilang nyo kapag mag-overnight kayo rito or I think, hindi ko lang kung may 22 hours ka nun, so let's see. So ito yung room namin ngayon, ito yung nasa gitnang room. Ayan. So may ito, double deck, tas to, single bed. I think single bed na to, yeah. Dito, kasya dalawa. So I think that's 8 yan, that's 9. Or kung kasya pa dito, 2 payat, 10. Pwede nyo na pagkasyahin yan siguro. Then, dito sa kabilang room, katok naman tayo. So, pasintabi po sa mga tutulog. They also have 2 na double
double deck. And so, dito, yan, I think kasya dito, dalawa din. So, kung 10 sa kabila or 9, plus 8 pa rito. So, mga nasa 17, no? Mga ganun. So, let's see pa. May pangatlong room pa kasi. And I also, ito lang yung room. Kasi yung ng room, di ba? Yung room namin walang CR. So, sa kanila may CR ito. Ayan, so ito yung CR nila. Merong shower, may, ayan, yung toilet doon. Tapos, ayan. So, let's see naman dun sa kabilang room kung ano yung itsura doon. Okay, for this room, itong kabila naman, check natin. Pero dito lang tayo kasi nakakaya. So, meron din ditong room, meron din ditong dalawang double deck na bed. Yan. So, I think kaya nitong mag-fit ng 8 people din. So, that's a total of 25 people for this resort dito sa kinuha namin. So, let's see kung CR ba yun nandun. Okay, so ito yung CR nila dito. Ayun yung shower, ito yung toilet. So, ito yung ano, I think itong door na to is nagli-lead siya papunta sa kabilang resort, yung tinuturo ko sa kanya kanina. So, yan, sige, labas tayo doon para makita niyo yung sinasabi ko. Doon daw, sila mama. Di pa sila tapos, ako okay na kasi ako. So, ito yung sinasabi ko na isang room, ito yung divider. So, ayan. So, yan siya. Ayan. So, resort din shower, may pool din. Tapos parang same lang siya pero dalawang rooms lang yun nandun. So I think yun yung kadugtong na nandito. Tapos yun, we're back dito sa lounge area. Yan sila, nagluluto yun. So mapakita ko sa inyo yung parking. Ito yung parking niya. Yan, so ito yung parking area niya. Dito kami pumasok. Yan, sa gate na yan. Tapos meron yung 1, 2, 3, and 4 na kotse dito na dala. I think kasya naman siya. Tapos ito may isang motor dito. Yun yung van ng church. Ayan o. So kasya siya. Actually medyo pwede pa nga dito isa pa eh. Kung ipipili talaga. Yan. Kasya pa talaga yan. So siguro kagaya nung sinabi nalaman ko kay mama na I think 25 people lang talaga ang kakayanin nun. Unless may magsasacrifice na matutulog sa lounge or sa mga sasakyan. Or kung i-rent nyo rin yung kabilang resort. So, hindi ko nga alam kung anong tawag talaga dito kasi Casa Juana raw to. Pero, nakalagay dun sa staff, sa likod ng staff is Wish. Hindi ko alam kung ano ba talaga. So, ayan. So, ito yung parking area nila. So, let's go back inside. Tapos ito naman. Sige, Dre, demonstrate mo. Buksan mo yung shower. Sige, yan. So, yan yung shower. Yan. Medyo mainit kasi may siya dito. Ayan o. 39 degrees yan. Kasi yan, bihisan yung yung room na yan. Tapos ito naman yung CR. Dre, thank you, Dre. So yan, so ito yung overall na look ng place. Oo, nangyari. So kung malaki kayong group, I think kayang-kaya yan i-rent yung hanggang kabila dun. So tatanggalin na siguro yung divider na yan. Kung sakali magre-rent kayo hanggang sa kabila. So total, I think 5 rooms yung meron sila rito. So hi everyone, we're back na dito sa room. So, nanto ka. So we're gonna give like another ito na yung official review namin kasi kanina yung first impression lang. So after gamitin yung mga facilities, this is what we think about this place. So, pero gagawin natin iba, magme-merienda tayo. Yeah, so as a review, let's start with the pros muna. Pros. I think it's family friendly talaga. So, kagaya yung mga nakita nyo na pag pamilya yung pupunta rito, okay rin kasi hindi siya ganun kalakihan. Tapos, may enjoy nyo talaga yung pool. Tapos, meron siyang malalamig yung rooms actually. Talagang pag iniwan nyo siya, yung room lalamig. Kaya mahirap kanina nung after namin mag-swimming. Lamig. Oo, lamig nung pagpasok. So, malamig yung mga rooms. Yung mga beds naman, okay rin. Tapos, malawak siya for two persons. And yung mga room kasi may provided din na electric fan din. So, talagang malamig.
Malamig siguro talaga pag nag-overnight dito. Tapos, isa pang pros dito, yung may kitchen na pwede kayong magluto kasi nagluto lang kami kanina or yung mga tita namin, mga pinsa, nagluto sila kanina. So, ayun, maganda rin yun. I think kasama na niya sa mga bawat resort, diba? Tapos yung, di ko lang napakita sa inyo yung parang barbecue area nila. Pero nandun lang din niya sa kitchen. Okay, tsaka maganda rin kasi dito, isa rin to sa pros yung minsan na-overlook natin to. Pero maganda kasi na may mga outlets dito sa taas. So may outlet dito, tapos yung kabilang kama may outlet din doon. So hindi nagkakagawan. Hindi sila madamot sa outlet. True. Ikaw, Bobby, ano nakita mong pros dito? Pros pa? Isang masasabi na pro is dahil yung TV doon sa lounge or sa family area is smart TV. So, hindi nyo na kailangang alalahanin na pag sa karaoke, hindi nyo na kailangang alalahanin if nandun na ba yung mga latest na songs. Kasi pwede nyo naman siyang i-search through YouTube. And malaki din yung speaker. So talagang sobrang ingay nga kanina sa family area kasi ang lakas ng speaker kahit na isa lang siya. And then, yung pool, pag medyo maaga pa, pag before lunch, medyo malamig yung tubig, yung mabibigla yung katawan mo sa lamig. Pero pag pahapon na, siguro dahil na arawan, medyo maligamgam yung water. So, ayun, for me isang pro yun kasi minsan nahihirapan akong mag-swimming pag sobrang lamig ng tubig. Kasi nahihirapan akong umahon kapag sobrang lamig ng tubig. So, isa yun sa pro for me. So, personal preference na lang siguro yun. Yun lang naman yung sa mga, dahil nasabi na ni Lowen yung iba. So, for me yun lang yung madadagdag ko. Sa cons ba? Sa cons? Mag-start ba ako? Sige, pwede mo. Sa cons naman, isang pinakamalaking con siguro. True. True lang po nga eh. Alam ko na sabihin niyo. Yung pinakamalaking con for me, for him din, is sobrang hina ng tubig sa CR. Yeah. So, ako hindi na ako nagbanlaw kasi hindi rin naman sobrang tapang ng chlorine sa pool, which is also a pro. So, kapag, halimbawa, yun nga, in my case, hindi ako nakapagbanlaw kasi hindi ko kaya magbanlaw ng mahina yung tubig kasi makapal yung buhok ko. So, baka matagalan na lang ako. Sabi ko, sa bahay na lang ako magbabanlaw. So, nagbihis na lang ako. So, yun. Isa talaga siya sa malaking con. Lalo na siguro kung mag-overnight kayo dito. Hindi ko alam kung lumalakas yung water sa gabi or sa ibang time. Pero right now na nandito kami, medyo mahina yung tubig. Ano pa ba? Ayun, and isa pang con na nakita ko or na-observe ko kanina dun sa lounge or sinasabi ni Jazz na family area is may aircon siya, air condition siya, which is good, but mainit, parang hindi lumalamig. Hindi kasi sealed yung lalo na yung front door ng lounge. Yeah. Yung palabas doon. Dahil glass siya, tapos hindi siya yung sealed ng maayos. So may spaces yung mga gilid ng glass na door. Kaya siguro hindi talaga lumalamig. So ayun. Kasi siguro bukas-sara din kami. Pero kasi naka-17 na siya eh. So, kahit na siguro bukas-sara yung pinto, dapat mararamdaman mo pa rin yung lamig. Pero, hindi namin naramdaman yung lamig doon. Hindi naman sobrang init talaga. Pero, still, kung 17 na yung temperature ng split type na aircon, kami lumamig ng konti lang. So, ayun lang yung isa sa con. Siguro nga dahil dun sa door. Tapos, hindi kasi namin alam kung nag-on sila nung nung exhaust para sa stove. Kasi dahil nga nagluto sila doon. So, syempre, iinit. Hindi namin alam kung nagamit nila yung pinaka-exhaust nung stove. So, baka nakakontribute din yun sa init. Tapos yun nga, feel ko talaga yung pinakamalaking doon is yung door. Kasi napansin ko, talagang malaki talaga yung space. Spaces dun sa gilid ng door. So, siguro kaya talagang nakakalabas pa rin yung doon, yung lamig. Tapos madami din kasi tayo dun no? Medyo marami. Marami kami dun. Tapos syempre, hindi ko alam kung naririnig yun, pero may ingay kasi. May ingay kasi ng pamilya ko, guys. So, hi sa aking mga pamilya na nanonood dyan, maingay talaga tayo. Itong mga Batanggenyo na ere. Ay, char. So, ayun, isa rin sa con
na important kasi sa akin is yung bathrooms. Kagaya na pinakita ko sa inyo kanina, yung gitna lang yung walang CR. Sariling bathroom. Dito sa resort na to, sa park na to. So hindi ko alam yung sa kabila kasi nga ito lang yung nirent nung mama nung aking inaanak. So, Yung pinsan mo. yung pinsan ko. Hindi! So, ayun, yung kabilaan lang. So, kung dito kayo sa gitna, kagaya namin, wala kayong CR. Yung CR dun sa labas, I think CR yung para sa swimming pool na mga naliligo. So, dun iihi, dun pupupo kung gusto nyo. Tapos, medyo masikip pa siya. So, parang no choice ka na pumasok muna sa ibang room para maki-CR lang. What if may naliligo that time, tapos naiihi ka na, di ba? So, May dadagdag pala, may sisingit pala akong pro. Kasi hindi lahat ng resort may ganito. Nagulat ako, natuwa ako na may changing room sila. Akala ko shower room siya kasi may shower dun sa labas. Tapos parang may room pa dun sa labas. Like, ano yung room na yun? Sinilip ko, changing room pala. Which is, considering nga na walang CR tong gitna na room. Tapos syempre marami kayo. Syempre hindi naman lahat comfortable magbihis sa presence na iba, diba? So, doon ako nagbihis, which is actually good kasi kahit na gamitin ko yung changing room, pwede pa rin gamitin yung shower na nandun sa labas. So, kumbaga hindi siya nakakaabala sa iba. true. So, isa pa palang con, I think ito na yung last ko na naisip kasi nag-iisip ako ngayon pero wala na akong maisip na iba. Sa Google Map kasi, pag sinearch nyo yung Casa Juana, dadaling kayo niya doon sa likod ng resort. So, kami, nung nagpunta kami doon, pinabalik pa kami, pinaikot kami. Yan yung dinaanan namin kasi para siyang para kasi itong bahay, mga nasa residential area siya. Tapos yung pinasukan namin, medyo masikip. Ayun, parang instead na doon kami sa likod dumaan na medyo maluwag, pinaikot pa kami para lang mapunta doon sa parang unahan nila kung saan kami pumasok kanina. Medyo masikip nga, gaya na sabi ko. Siguro yun yung isa sa con kasi lalo na yung van, medyo malaki siya. Sana doon na lang kami pinadaan sa likod, di ba? Hindi ko alam kung bakit, kung iba yung may-ari nun or ibang resort yun. Pero yung isa sa na iba yung nakapin sa Google Map. So, ayan. So, yun lang naman yung review namin dito sa resort na to. Sabi nila, this is Casa Juana. Pero kagaya ng yung video natin kanina na may dumaan kasi na isang staff. Tapos nakalagay sa likod niya is Wish. Hindi ko alam kung ito yung Wish or iba. Pero, yeah. So, yun yung aming review dito. Once again, this is not a paid promotion. But, ito yung nakaset sa birthday ng aking inaanak. And, inisip ko kayo vlog para makita nyo rin. No? So, yung mga nasa Valenzuela area or QC Pips, Caloocan Pips, baka gusto nyo i-try dito. Nasa sa inyo pa rin yan. Diba? Yun na yung experience namin dito. Pero, kung i-rate muna natin sila. I-rate muna natin to. Kung i-rate natin out of 10, let's rate it. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, so 7 siya, ako 6.5. Rounded off. So, ayun. It's not bad. It's good, but There's room for improvement. Kasi feel ko nga medyo bago-bago pa siya. So, there's definitely room for improvement pa. Di ko kasi alam kung... Kasi may nakita kong tangke doon. So, hindi ko alam kung doon lang sila umaasa sa water. possible. Or talagang sa water pressure na nila or something. So, yun lang naman kasi talaga yung yung malaking kailangan nila. Yeah. So, kailangan nila improve. Also, yung pasukan ng mga sasakyan. So, I guess, pwede ko na rin tapusin dito talaga yung video. Thank you guys for watching and for joining us sa aming celebration sa birthday ng aking inaanak. If di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe sa aking channel. Ayan, tumuturo-turo ko. Yan. Thank you sa pakikinig. And nasa sa inyo pa rin yan, di ba? Kung pupunta kayo rito, based sa mga narinig nyo sa akin, sa mga nakita nyo. Kung malapit lang kayo dito, try it. 10K for 9 hours. Hindi ko alam kung ilang hours talaga kami dito. Kung marami naman kayo mo, okay na siya. So, consider nyo rin yung 10K na yon kung talagang sulit na siya. Pero, siguro medyo pricey siya for me, lalo na pag lang kayo, maghapon lang kayo, di ba? For me. So, again, thank you for watching and like and share. Share nyo sa mga kapamilya nyo.
Yan, sa mga kaibigan nyo na gustong maghanap ng resort is summer. So, thank you guys and I hope you watch my next one. God bless and have a blessed week. Bye-bye!